Honda RS125 na fuel injection. Gustong-gusto ko sa motor na to. Compact, magaan dalhin, matipid sa gas. 3 years, 3,505. So, rebates pa po ito ng 200 pesos. So ayun mga idol, what's up? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito pa rin tayo sa DES, Duwixam Incorporated. Dito tayo mag-i-inquire ng motor. So marami po silang motor dito. Located po ito dito sa Lagao Branch, General Santos City. Harapan lang po ito ng Robinsons Mall ng Jensan. So dito tayo sa Honda. Ito pa rin po yung Honda RS125 na fuel injection. So wala pa tayong bagong upgrade dito. So year 2024 na ngayon, alamin natin yung updated price. Quick review natin kung bakit ito yung pinaka-saleable na motor. Hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ng karamihan. So dalawang kulay po yung available nila dito. Isang matte black at ito naman po yung glossy black na may konting metallic blue. So, napaka-sporty ng mga design nila. Pagdating naman sa decals, dito sa matte black natin, ito yung gustong-gusto ko dito sa matte black. Ayan po. Napaka-sporty po ng pagkaka-design ng decals niya. Minimal lang din siya. Tingnan nyo mga idol. Ayan, meron po sa ditong decals na silver. Ayan, tapos dito naman yung maliit lang siya. Line lang po siya na metallic blue. Pagdating naman po sa body design nito, talagang napaka-sporty ng motor na to. Kasi napaka-tulis niya. Simula dito hanggang dito sa harapan niya. Napaka-aggressive ng design. Kung hindi natin kaya yung Raider R150 na FI or carburetor, ito yung marirecommend ko sa inyo, RS125. Talagang subok naman din yung makina nito, performance, tapos yung tibay. Parang na siya, Raider 150 na carburetor. Napakatulis dito banda. Ito yung gustong-gusto ko sa motor na to, compact, gaan dalhin, tipid sa gas. So sa headlight naman po nito, naka-bulb type pa po ito. Naka-halogen bulb pa po siya. Dito naman yung signal light niya, naka-bulb type din po ito. Yan, naka-clear lens. Pagdating naman po sa suspension nito sa harapan, naka-telescopic pa rin po ito. Pero wala tayong issue dito sa telescopic ni Honda. Talagang tumatagal mga idol. Ito naman po yung front fender niya. Makapal po siya na plastic. Ayan po. Ito naman po yung emblem ng FI. Fuel injection na po kasi itong motor na to. Wala na po tayong carburetor na motor na RS125. Makakabili kayo ng carburetor, yung mga second hand. So pagdating naman po sa braking system nito sa harapan, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. So ang brand naman po nito ay Nissin. Glossy black naman po yung kulay ng suspension niya. Dating naman po sa gulong nito, mapapansin nyo naka-rim pa po ito. Hindi po ito tubeless. Marami naman pong nagko-convert to tubeless, mga ganitong motor. Pagdating naman po sa size ng gulong niya, 70 by 90. 17 inches naman po yung size ng rim niya. So ito po yung cable ng speedometer niya. So maganda pa rin sa Honda, yung rim niya matagal kalawangin. So yan ang gusto ko sa Honda RS125 kasi meron ako dati yung RS125 na carburetor. Hanggang ngayon, wala pa talagang kalawang. So dito naman po tayo sa body design niya, dito sa side. Maganda dito kasi mas brusko na sa tingnan, mas matulis na siya compared doon sa mga dating carburetor na RS. May mga design na po siya dito, aerodynamics, napakaganda nito. Ayan po. Mas brusko na siyang tingnan. Ganda talaga ng pagkaka-design niya. Ayan, napakatulis na rin po dito. Pagdating naman po sa makina nito, 125cc, 4-stroke, 2-valve. Cooling system po nito ay air-cooled. Ang cooling system po nito ay air-cooled pa rin po mga idol. Ito yung niya, galon. Ito yung brake pedal niya. Old design pa rin po siya. Yung pabilog dito. Tapos ito naman po yung footrest. At hindi pa rin nawala yung kickstart niya. Wala na po sa yung rubber dito. So dito naman po yung design ng footrest ng ating back ride. Ganda kasi combination na ng matte black tapos silver yung design dito. Yung muffler niya, wala pa po siyang heat guard. Meron pa po sa ditong heat guard na stainless. Dito naman po tayo sa handlebar niya. So ito yung sa XRM 125 natin. Ito naman po yung sa RS. Ka-analog pa po yung sa RS natin. Maganda sa XRM. Naka-fully digital na po yung sa XRM. Samantalang dito sa RS 125 natin, naka-analog pa rin po siya. So dito po sa left side, makikita natin dito, high beam, low beam, turn signal light, at ito naman po yung horn niya. Pagdating sa kanan, nandito po yung electric start.
So ganito na po yung design ng throttle niya. Ayan po. Itong instrument panel gauge niya, talagang napag-iwanan. Hindi pa rin po sa ginawang digital mga idol. So, dito naman po tayo sa bandang upuan niya. Yan, plain lang po sa dito yung pagkakadesign ng upuan niya. Maganda dito kasi magaspang. Malambot na rin po siya. Ayan, medyo paumbok na po siya dito. Pagbukas naman po nito, dito naman po yung susian niya. Yan, bubuksan natin. Yan yung makikita natin. So, dito po yung fuel tank niya. At ito naman po yung under seat compartment. Napakalalim niya mga idol. Oh. Yung side mirror niya. Dito naman po yung battery niya. Dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Pag tinignan natin pa side, talagang napakatulis niya. Napaka-sporty talaga yung pagkaka-design niya. Parehas na po sa Honda XRM. So ito yung tail light at brake light niya. Naka-bulb type pa po ito. Halogen bulb. So signal light naman dito. Nakakabit pa rin po siya. Napakaganda rin ang pagkakadesign ng back fender niya. Ayan o. Patulis po siya. Ito naman yung lagayan natin ng plate. So ito naman po yung rear suspension niya. Naka-dual shock po ito. Pagdating sa braking system nito sa likuran, ayan, naka-drum brake po ito. Yan yung RS125. Wala sang version na naka-disc brake. So yung iba nagko-convert na lang talaga. Stainless naman po yung rim niya. And then yung gulong nito naka-tube type pa po ito. So hindi pa po ito tubeless. So ang size naman po ng gulong nito ay 80 by 90. 17 inches naman po yung laki ng rim niya. Dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES. Ayan, DES The Wixam Incorporated. So ito po yung cash price nila dito, 77,000 po. Ayan, 77,000 po yung spot cash nila dito. So ito naman po yung minimum down payment niya kung installment po tayo. Minimum down payment, 6,000 lang po mga idol. Sa 12 months po nito, 7,561. Sa 24 months, 4,519. Sa 36 months, 3 years, 3,505. So rebates pa po ito ng 200 pesos. So yan, may mga rebates pa yan na 200 pesos. Every time po na maaga po tayo magbayad. Pa-compute din pala tayo ng 10,000 na down payment, tapos 20,000 na down payment. So ito na po yung pinigay nila na computation. About naman sa down payment na 10,000. Yan po, 10,000 na down payment. 12 months nyo po nito, 1 year ay 7,158. Sa 24 months, 4,283. Sa 36 months, 3 years ay 3,324. So yan na po yung 10,000 na down payment nyo. Yan na po yung monthly niya. So dito naman po tayo sa 20,000 na down payment. Ayan, 20,000 na down payment para dito sa RS125 natin. So ang 12 months po nito, 1 year ay 6,149. Sa 2 years, 3,691. Sa 3 years, 36 months ay 2,871. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So sa mga previous naman po nito dito sa kanila, dito sa DES, free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration. Para po yun sa mga bagong kuha ng motor. Mga gusto ko lang na ma-improve sa motor na to. Kasi dati rin ako may RS125. Gusto ko rin sana magkaroon to ng version na naka-tubeless. Yan, tapos naka-mags. Kasi ang hirap din talaga pag laging napaplat yung motor natin. Laging natutusok ng pako o ano ba yan na matutulis. So yan, number 1. Pangalawa dyan, itong instrument panel gauge niya. Sana gawin nila tong digital, yung instrument panel gauge niya. Kasi palaging napuputol kasi ito. Ayaw ko talaga ng may cable wire. Ayan, sana gawing digital na lang to nila. Ayan, parehas sa XRM125. Pangatlo dyan na gusto ko mabago sa motor na to, yung brake niya sa likod. Sana gawan din nila ng version na naka-dual disc brake. Disc brake sa harapan, tapos dito sa likuran. Then pang-apat dyan, itong headlight niya. Sana mag-upgrade din sila ng LED para hindi tayo nahuhuli sa uso. So yun lang, 4 lang yung gusto kong mabago sa motor na to. Yung gulong, tubeless. Ito, naka fully digital. At yung brake niya sa likod, sana naka-disc brake na rin yon. Sana naka-LED na rin to. Alam naman natin, pag may mga nabago sa motor, talagang magmamahal din yung presyo. Pero stay, napakalupit po nito sa kalsada. Matipid sa gas, madaling i-maneuver,
compact po yung datingan niya. Madali lang isingit sa mga traffic. Honda RS 125 sa mga naghahanap nito. Punta na lang po kayo dito sa DES. Available po ito. So yan, hanggang dito lang po muna ating video ngayon. Kung may mga ipapa-inquire po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!